para pala sa inyong mga baguhan pa lang na nag-alagang manok nagpapalahi, ibahagi ko lang sa inyo ang aking kaalaman sa pagbibreed, pagpalahi ng manok, na ang aking ginamit na pangpalahi ng lalaki na namintin ko hindi maalis-alis ang kanyang bloodline o dugo sa linyada sa aking gialagaang manok. Unang-una ang ginagawa ko, ang unang mga anak niyang babae ko, ipili na ako og kakulay sa kanya, kamukha sa kanya, pati sa paa kakulay. Tapos iyan ang ibinalik ko ngayon, ipinari sa ama. Tapos ang nagiging mga anak na babae naman rin, iyan na ang ginagamit ko na pinarisan ko sa iba-ibang bloodline dugo linyada sa uri sa isa ka manok. Tapos ang unang anak naman na babae niyan, hindi ko rin inalis kasi kung gustuhin ko nga ibalik ko sa ama, iyan lang din ang iparis ko uli sa kanyang ama hanggang balik ama lang ako. Hindi ako nag-inbreed sa totoo lang, kasi ang inbreed na talaga, isa lang yan kadugo, isa lang ka bloodline linya sa kamanok na sila lang lagi ang pinagparis-paris mo. Tumagal na sa pagbibreed mo, sila lang. Kaya ang inbreed na alagain na yan, magastos, at saka mabagal masiglakihan. At saka doon na rin magsiglabasan yung may mga diferensya na sa katawan. Mayroon ng hindi mga maganda ang pangatawan nila, marami nang may diferensya. Doon na nasiglabasan ang mga nagiging reject kapag inbreed na. Iyan lang ang ginagawa ko na maibahagi ko ngayon sa umaga na ito, ngayon sa inyong mabaguhan pa lang. Kasi kami mga dati nang nag-alagag manok, napagdaanan na kasi namin yan. Ako mismo napagdaanan ko yan na nag-inbreed ako. Lalabas na talaga yung mga may kapansangan na, at saka mabagal masiglakihan kapag inbreed na ang ating ginalaga ang mga manok. Lugi tayo sa ating ginagastos. Kasi halimbawa, naparami mo nga yan, napadami mo yung mga bloodline na yan. Ang problema naman, hindi mabili kasi marami nga ang lumalabas mga reject. Kapag inbreed na, kahit magtatanong kayo sa mga veterano na nag-breed, nag-alaga ng manok, doon na kasi yan magsiglabasan ang mga baluktot, ang mga daliri, kumang, kapag inbreed na ang ating pagpapalahi ng manok. Kaya ako, hanggang balik lang ako sa ama, okay pa yun para sa akin. Pero nagkadepende sa inyo yan, kasi bawat isa sa atin na nag-alagag manok, nagpapalahi, iba-iba ang diskarte natin. Kung asaan kayo na komportable na napaganda ang record of performance sa pagpapalahi nyo, ang pagparis-paris nyo sa babaeng lalaki, iyan din ang i-maintain nyo, ipagpatuloy nyo. Pero para sa akin naman, ipagpatuloy ko lang din ang aking pagpapalahing manok na hanggang balik lang ako sa ama. Ang unang anak, ulitin ko, ang unang anak na babae, iyan lang din ang ibalik ko sa ama. Tapos ang mga anak na magiging babae din, iyan lang din ang gagamitin ko nga palahian ko sa iba-ibang bloodline linyada sa isa ka manok, para nga hindi lang mawala-wala ang original kong pangpalahi na mga maganda ang record of performance. Kasi mahirap na magmamanok tayo tapos hindi natin kabisado ang kanilang bloodline. Mas maganda na kabisado na natin, tulad ng ginagawa ko, ang aking ginamit na lalaking pangpalahi, maganda ang mga kinalabasan sa nagiging mga anak lalaki, ang mga performance, yan ang iminintin ko. Kasi doon ako kumikita, kasi mabili. At saka kung gagamitin kong pang personal na pang entry sa laro sa manok, hindi ako logi, hindi ako argabyado, lamang ako sa panalo kaysa talo. Kaya komportable ako sa aking gialagaan na manok, ang pagpapalahi ko, ang aking proseso. Kasi bawat isa sa atin, kanya-kanya ang sinundan nating proseso. Ulitin ko sa inyo, ito ang pinaka-advice ko lang sa inyo mga baguhan pa lang. Kung sa tingin nyo, ang pag-breed nyo, pagparis-paris nyo sa babae lalaki, kung maganda ang kinalabasan,
dapat iyan din ang sundan nyo, i-maintain nyo, ipagpatuloy nyo. Pero kung hindi maganda ang kinalabasan, i-try nyo din yung sa akin na ni-suggest sa inyo, ni-advise ko sa inyo ito, content ko na ito, para nga makakuha kayo kunting idea, mayroon kayong kunting mapulot o matutunan man lang dito sa kalaman ko rin sa pag-breed, pag-alaga ng manok. Walang mawala sa inyo kung i-try nyo lang, parang malaman din ninyo kung ano katotoo, ano ka-epektibo ang pagpapalahi din sa isa ka manok nga hanggang balik lang sa ama. Hindi natin dapat i-inbreed na inbreed, pero nasa inyo na yon, dahil may tao din talaga nga mahilig sa mga inbreed na. Pero para sa akin, kasi isa din ako kamahilig sa industriya sa laro sa manok, ang mga manok ko ginagamit ko rin sa pagtransfer ko, pag entry, hindi talaga ako nag-alaga ng inbreed na. Pati yung ni-out ni binta kong mga manok, hindi rin mga inbreed na. Kasi ang gi-out binibinta kong manok, iyan din ang mga kapatid ng ginagamit kong pang personal kong panglaro na alaga ang mga manok. Yan lang, thank you. Alis po muna, bye.